Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Mexicali. Nagsimula ang kwento sa bansang Mexico. Dito ay makikilala natin si Joe na isang avocado farmer na kasalukuyang nahihirapang i-maintain ang operasyon ng kanilang farm. Nang lalong lumala ang kanilang problema sa pera, napilitan si Joe na gumawa ng isang desperadong desisyon. Sumali siya sa mga illegal na underground fight upang kumita ng pera, umaasang mababayaran ang kanyang mga tauhan at maiwasang tuluyang bumagsak ang kanilang kabuhayan. Dahil kampante sa kanyang kakayahan, sumabak si Joe sa iba't ibang laban, naniniwalang walang makakatalo sa kanya, at sa loob ng ring, lumalaban siya ng may matinding lakas at brutal na husay. Sa kanyang unang laban, nagawa siyang kagatin ng kanyang kaaway. Matapos gamutin ng kanyang kaibigan at tauhan na si Lopez, bumalik siya sa laban at patuloy na dinomina ang kanyang mga kalaban. Sa 4 na beses niyang laban ay nanatili siyang walang talo sa lahat ng iyon. Ngunit nang makakuha na siya ng sapat na pera para mabayaran ng 2 buwang sahod, nagpasya si Joe na tumigil na sa pakikipaglaban. Samantala, malalaman natin na ang kanyang farm na ipinaglalaban ay pagmamay-ari pala ng kanyang nobyang si Estrella. Nagalit ito nang malaman ang ginawa ni Joe dahil nag-aalala ito sa panganib na hinarap nito para lang masuportahan ang kanilang bukirin. Ngunit pinakalma siya ni Joe. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang pamana na iniwan ng kanyang ama. Ipinangako pa ni Joe na balang araw ay pakakasalan niya si Estrella. Sa sandaling iyon, malalaman na hindi isang ordinaryong magsasaka si Joe. Isa itong dating Australian mercenary na sinanay sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Hindi nagtagal nang maubos ang kanilang supply ng pagkain. Umalis si Joe kasama ang isa sa mga tauhan na si Marco upang bumili ng mga pangangailangan sa isang malapit na pamilihan. Habang nasa daan, sinubukan ni Marco na pag-usapan ang tungkol sa underground fight, ngunit iniwasan ito ni Joe. Sinabi na lamang niya na malaki ang utang na loob niya sa ama ni Estrella na kumupkop sa kanya, at higit sa lahat ay mahal na mahal niya ang kanyang nobya. Pagdating nila sa pamilihan, bumili si Joe ng mga supply mula sa isang tindera na nagngangalang Maria. Ngunit habang paalis na si Joe at Marco, biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Chavez. Siya ang anak ng mafia boss na kumokontrol sa lungsod. Nang mapansin ang tila kawalan ng respeto ni Joe, nilapitan sila ni Chavez at tinutukan ng baril si Marco. Ayaw naman ni Joe na lumala ang sitwasyon, kaya pinili niya na lang umiwas at umalis na lamang. Ngunit habang papalayo sila, bigla na lamang binaril ni Chavez si Maria nang walang pag-aalinlangan na ikinagulat ng husto ni Marco. At hindi pa doon nagtatapos ang sitwasyon. Lalong naging interesado si Chavez kay Joe nang maramdaman ang pagtitimpi nito, kaya't sinimulan nilang habulin si Joe. Mabilis namang pinatakbo ni Joe ang kanyang sasakyan, ngunit nauwi sa disgrasya ang kaninang pagtakas nang mabangga sila sa isang puno. Dahil dito ay saglit na nawala ng malay si Joe. Samantala, hinila naman si Marco palabas ng sasakyan at takmang papatayin na ito sa mismong lugar. Ngunit ng mga oras na iyon ay biglang lumabas si Joe, may dalang armas at handang lumaban. Walang pag-aatubili niyang pinatay si Chavez at ang lahat ng tauhan nito. Matapos ang kaguluhan, inutusan ni Joe si Marco na tulungan siyang ilibing ang lahat ng ebidensya. Nilinaw din niya na ang lahat ng nangyari ay dapat manatiling lihim. Kinabukasan, nakasalubong ni Joe ang isang lalaking maayos ang pananamit at ang mga tauhan nito habang siya ay pauwi mula sa bahay ni Estrella. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Baptist at sinabing siya at ang kanyang mga tauhan ay nag-iikot lamang upang maghanap ng mga avocado farm dahil balak niyang bumili ng lupa. Ilang sandali pa, nakiusap si Baptist ng libreng sakay kay Joe papunta sa kanyang sasakyan.
Ngunit agad na nagdulot ng paghihinala ito kay Joe dahil sa nangyari, natural lamang na isipin ni Joe na maaaring konektado si Baptist kay Chavez at posibleng ama niya ito. Dahil nag-aalala sa kaligtasan ni Estrella, hindi na nag-aksaya ng oras si Joe. Pinilit niya itong umalis agad sila sa farm nang hindi ipinapaliwanag ang tunay na dahilan. Sinubukan din niyang balaan si Marco tungkol sa panganib, ngunit huli na ang lahat. Sa oras na ma-realize nila ang panganib, nakarating na si Baptist sa bahay ni Estrella. Sa pagkakataong ito, ipinakilala nito ang sarili bilang isang distributor ng prutas at gulay at nagpahayag ng interes na bumili ng mga abokado mula sa bukirin. Dahil wala namang dahilan para maghinala, pinatuloy siya ni Estrella sa loob ng bahay. Maayos nila itong tinrato, ngunit kalaunan ay tinanggihan din ng alok nito. Ipinaliwanag na mayroon na siyang kasunduan sa ibang kumpanya. Nabanggit din ni Estrella na balak nilang umalis papunta sa bahay ng kanyang kapatid sa loob ng ilang buwan. Hindi naman nagustuhan ni Baptist ang kanilang pagtanggi. Naging malinaw din na marami na itong nalalaman tungkol kay Estrella at sa kanyang pamilya, pati na rin sa bukirin. Alam din nito na ang ama ni Estrella ay dating sundalo na lumalaban sa mga kartel. Mabilis na tumaas ang tensyon nang banggitin ni Baptist na napansin nito ang damage mula sa sasakyan ni Joe. Sinabi din nito na kasalukuyang iniimbestigahan ng Mexican Federal Police ang pagkamatay ng anak ng isang mafia boss, isang lalaking konektado sa makapangyarihang personalidad na kilala bilang General L. Ayon sa kanya, natagpuan si Chavez na nakalibing sa isang imbakan ng mga armas at nang dumating ang isa sa mga tauhan ni Baptist, lalo pang naging tensyonado ang paligid. Ramdam ni Joe na hindi basta-basta ang lalaking iyon. Hindi nagtagal, umalis din sina Baptist at kaswal pang iniwan ang kanyang contact number. Sa sandaling iyon, ipinagkatiwala muna ni Joe ang bukirin kay Lopez at bago umalis, sinubukan niyang tawagan muli si Marco ngunit wala pa ring sagot. Dahil sa pag-aalala, nagpasya sina Joe at Estrella na puntahan na ito. Pagdating nila sa bahay ni Marco, naging madilim ang sitwasyon. Nakasalubong ni Joe ang isang lalaking duguan ng katawan. Walang pag-aatubili, agad niya itong pinabagsak. Makalipas ang ilang sandali, nakumpirma niya ang pinakakinakatakutan. Patay na si Marco sa loob ng bahay at nasa isang kakilakilabot na kalagayan ng bangkay nito. Dahil sa pangyayari, sinabi ni Joe kay Estrella na maghintay muna sa ligtas na lugar habang inaayos niya ang kalat. Ngunit bago pa siya matapos, dumating pa ang mas maraming miyembro ng mafia sa lugar, kaya walang nagawa si Joe kundi lumaban muli. Matapos niyang mapabagsak ang mga ito, dumating naman si Baptist at ang kanyang mga tauhan na muling nagtulak kay Joe na tumakas. Agad na nagsimula ang panghuhuli. Kumalat ang mga tauhan ni Baptist upang hanapin siya, ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Joe. Nakarating sila sa isang patibong kung saan naghihintay na si Joe. Isa sa pinakamalakas na tauhan ni Baptist ay nagngangalang Ruth na humarap sa kanya. Pagkatapos ay nagbanggaan ng dalawa sa isang matinding labanan. Halos mapabagsak na ni Joe si Ruth, ngunit ang bigla ang pagdating ni Baptist ang nagpaatras sa kanya. Walang ibang no choice si Joe kung hindi tumakas at muling nakipagkita kay Estrella na matyagang naghihintay sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagawa nilang makatakas ng magkasama. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Samantala, habang nagtatago, iminungkahi ni Joe na magsimula na lang sila ng panibagong buhay sa ibang lugar, malayo sa lahat ng panganib. Ngunit tumanggi naman si Estrella na iwan ng bukirin na minana pa ng kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Sa halip na tumakas, pinili niyang lumaban. Hiniling niya kay Joe na turuan siya kung paano ipagtanggol ang sarili. Desidido siyang ipaglaban ang kanilang lupain.
Kasabay naman nito, nakipagkita si Baptiste sa mga miyembro ng mafia at sinabing patay na si Joe. Ikinagulat ito ni Ruth na agad na nakaramdam na may mali sa kanyang sinabi. Ngunit iginiit ni Baptiste na bahagi iyon ng kanyang plano. Samantala, dahil wala ng pera, nagpasya si Joe na bumalik sa underground fight. Sa pagkakataong ito, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sumali sa pangalang The Farmer. Sa kanyang unang laban, madali niyang dinumina ang kalaban at lubos na humanga ang promoter sa kanyang husay at pagiging brutal. Ngunit habang naghahanda siya para sa ikalawang laban, umabot ang pangalan na The Farmer kay Baptiste. Dahil dito, agad siyang nagtungo sa arena at sinamantala ang pagkakataon upang hulihin si Estrella. Sa oras na iyon, wala nang ibang pagpipilian pa si Joe. Napilitan siyang harapin ng direkta ang mga mafia. Gamit ang perang kinita niya sa mga laban, nagsimula siyang mangalap ng mga armas. Ngunit sinubukan siyang lamangan ng illegal arms dealer dahil sa sobrang taas ng presyo ng armas nito at pinagbantaan pa ang kanyang buhay. Ngunit para kay Joe, iyon ang huling pagkakamali nila. Sa oras na iyon, naubusan ng pasensya si Joe at walang awa silang pinatay. Samantala, nasakop na ng mafia ang farm ni Estrella. Sa kabilang banda, lihim namang pinasok ni Joe ang bukirin at isa-isang pinabagsak ang mga tauhan ng mafia. Hindi nagtagal, nakaharap niya ng direkta sina Baptiste at Ruth. Dahil kontrolado na niya ang sitwasyon, pinilit ni Joe si Baptiste na tawagan ng mafia boss at papuntahin mismo sa farm. At nang papalayain na sana ni Ruth si Estrella, mabubunyag ang hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabunyag ang katotohanan. Bigla na lang pinatay ni Baptiste si Ruth nang walang anumang babala. Hindi lamang simpleng kaaway si Baptiste, isa itong negosyante na matagal nang ginagamit ni General L. Pinipilit na gawin ng maruruming trabaho para sa mafia. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago na ang lahat. Sa halip na patuloy na magsilbi sa mafia, pinili niyang sumugal at kumampi kay Joe. Nakipagtulungan siya upang tuluyang maubos ang mafia na matagal nang nananakot sa buong lungsod. Sa mismong sandaling iyon, dumating naman ang mafia boss kasama ang kanyang mga tauhan. Hinarap sila ni Joe at sinabi ang kanyang plano. Nag-alok ng tila kasunduan na maaaring magbigay ng benepisyo kay General L. Ilang sandali pa, pinababa ni General L ang mga armas ng kanyang mga bantay. At nang makita ni Joe ang pagkakataon, agad niya itong sinamantala. Pagbukas pa lang ng pinto, mabilis niyang pinatay ang mafia boss. Sa pagkawala ng kanilang pinuno, nawalan ng kontrol ang mga tauhan ng mafia at nagsimulang magpaputok ng walang direksyon. Ngunit handa na sina Joe at Baptiste. Walang pag-aatubili, lumaban sila at nakipagpalitan ng putok. Kasabay nito, sumali na rin si Estrella sa laban. Kinuha nito ang isang machine gun at pinaulan na ng bala ang mga kaaway. Mabilis na nauwi sa matinding kaguluhan ang labanan. Lumabas sina Joe at Baptiste, naghiwalay upang harapin ang mga paparating na mga kalaban mula sa iba't ibang direksyon. Isa-isa nilang pinabagsak ang lahat ng kalaban at sa huli, nagawa nilang tatlo na tuluyang ubusin ang puwersa ng mafia. Matapos ang lahat, bumalik ang mga manggagawa sa bukirin at sinimulang linisin ang mga naiwan na kalat. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tuluyan na naging malaya at mapayapa ang lugar. Samantala, nagpaalam naman si Baptiste at masayang umalis habang nilalanghap ang kalayaang matagal na niyang hindi naramdaman na wala na siya sa ilalim ng anino ng mafia. Sa huli, makikita na nagpropose si Joe kay Estrella sa sarili niyang kakaibang paraan gamit ang pin ng granada bilang simbolo ng pagmamahal. Ang moral lesson ng kwentong ito ay hindi lang sa Mexico mayroong mafia dahil dito sa Pilipinas ay may sarili tayong mafia na binubuo ng mga politikong buhaya. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project.
At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.